Ba't ako naduwal? Ito yung jar ng Nescafe Gold. God, ang mahal. Doble yung presyo niya. Retinol. Sa gabi ko to nilalagay. Piling ko may nagbago naman sa balat ko. Hello! Balado pa yung ilong ko kasi kagagaling ko lang sa lagnat dahil pa iba-iba yung weather dito sa Uzbekistan. Sobrang hirap. Kasi spring na, 'di ba? Pero sobrang lamig pa rin. Pero ibang araw lang 'yon. For example, sobrang init ngayon. Kinabukasan sobrang lamig, and then the day after sobrang init. So dahil sa weather na paiba-iba, even sa school namin, daming students yung absent kasi may sakit, tapos yung co-teachers ko may sakit din. And this vlog is going to be really fun kasi finally, after how many months or more than 2 months of deciding and thinking about it, I finally decided to buy some skincare products for myself. Ang hirap. Naiinis ako. Gusto ko siyang tanggalin. Ayan pa. Ayan nga. Pinag-isipan ko siyang maigi for more than 2 months kasi nga, una, hindi ako nakapagdala ng maraming skincare products. And actually, hindi nga yata. Ang nadala ko lang dito ay yung maliit na repacked na sunscreen from Face Republic. Pakita ko ba? Sa pouch na to, ang laman lang pala niya, literal na pan-travel lang. Yung parang 1 week ganun or 2 to 3 days na travel. Dito nakalagay mouthwash. Ubos na. Dito nakalagay alcohol. Ubos na or natapon siya sa loob. Ito yung sa skincare. Wala pala talaga akong dala. Ito lang. Sunscreen niya ng Face Republic. Ayan o. Ito lang. As in. Pero sobrang ganda nito. Ito yung Purity Sun Essence sunscreen ng Face Republic. Sobrang ganda, sobrang lightweight sa balat, and then meron talaga siyang glass skin effect na finish. Yung parang meron nakalagay sa mukha mo pero wala naman, but it's just the sunscreen. Ito lang talaga. So, nag-decide ako na bumili. Actually, yung tatlo dito, napakita ko na siya sa isang vlog. Pero, bumili pa ako ng iba pa. Tashkent Parfum and Cosmetic Food and Cosmetic something. Yun yung pangalan nung parang nila dito. Local na Watsons. Pero ang kinaibahan niya, may food area din talaga sa loob na bibili ka ng mga fruits, ganyan, meat, or mga produce, parang ganon. And yeah, start tayo dito sa pinamili ko na napakita ko na rin sa vlog ko nung nakaraan. Grabe yung boses ko, no? Tapos bingi pa yung kanan ko. Ito yung ginagawa ko. Natutunan ko siya sa Kaya ko ba natutunan yun? Kay Secret. Pag barari yung tenga mo dahil bawa galing kang swimming pool, sa dagat, ganyan, or sinisipon ka, ang gagawin mo, i-close mo to, ganyan, and then, hihinga ka sa ilong. Ilong ba? Yeah, hihinga ka sa ilong nang nakasarado yung bibig, nakasarado din to, para lalabas siya doon. Nadigay ako. Ba't ako naduwal? Anyway, sige, start na tayo. Una ko dito, etong SPF. Nakalimutan ko na yung presyo niya. 35,000. Ewan ko, pero parang hindi pa siya lalagpas ng ng 200 pesos. And SPF siya ha, tapos 200 ml. So parang piso isang ml, no? Actually, natry ko na to. And then yon, nalinaw ko. Kala ko kasi, yung nakalagay dito ay expiry date. Manufacturer date pala yon. So hindi pa siya expired. Bago pa siya talaga. Yeah, eto SPF. Feeling ko gagamitin ko siya sa mukha. Pero kapag meron akong ibang moisturizer and cream. Bumili rin pala ako dito nung pagdating ko dito, like after a week. Dahil nga winter nung dumating ako, bumili ako ng moisturizer. Yung moisturizer din na ginagamit ko sa bahay sa Philippines. Kasi sobrang drying niya talaga sa balat. Yun, 'di ba? Meron ako nito, SPF, and then kunin ko yung moisturizer na binili ko dito. And yun din naman yung gamit ko sa Philippines. So, buti na lang nakita ko siya dito. Ito siya. Nivea. Dalawa yung Nivea product na ginagamit ko dati. Yung isa yung nasa tin, yung blue na manipis na ganyan. Pero thicker kasi yon. And then ito yung soft version niya. Ito siya sa loob. Bango na ito. And then, ginagamit ko siya sa gabi pag tutulog na ako para kinabukasan. Kapag pagkagising ko, okay na yung skin ko. Parang feeling ko nabawi niya yung moisture na nawala. May ganun ba? And then, yun nga. And then, ito, kinonfirm ko rin. Minessage ko yung nandito sa QR code. Vaseline.
Binili ko siya kasi wala lang. Chinek ko kasi yung amoy niya. Pagka-amoy ko sa kanya, ang bango. Nagustuhan ko yung amoy niya. And then, ito, rose. And then, itong isa ay aloe vera. For body siya, pwede siya sa mga nagda-dry na parts ng balat mo. I asked them doon sa kung pwede siya sa lips. Sabi, oo. Pero, I doubt kasi sobrang strong nung amoy niya na kapag nilagay mo siya sa labi mo, mahihilo ka kasi sobrang strong talaga nung amoy niya and malalasahan mo rin, of course. So, hindi ko siya gagamitin sa katawan. Ay, sa bibig. And I doubt na gamitin ko rin talaga siya sa katawan kasi feeling ko masyadong greasy. Hindi ko alam, nagustuhan ko lang yung amoy niya. Baka iuwi ko na lang to sa Philippines. Sinisinok ako, hindi ko alam kung bakit or nahihirinan. By the way, na siya. Ito yung jar ng Nescafe Gold. So, instead na itapon ko siya, and gusto ko naman ng mga babasagin na lagayan ng inumin, ng kapihan, ginawa ko na lang siyang kapihan. Hindi na ako titimpla na. And then, eto na, doon sa Toshkent Parfum or Parfum. Pumunta ako doon. I'm so glad kasi ang daming skincare products from Korea. Skincare products from Korea. And I'm so happy. And itong mga products nito, hindi ko siya ginagamit before kasi competitor din namin siya. Pero siguro wala rin akong pambili. Pero maganda itong mga brand na to. Mahal. Sobrang mahal dito. Try ko siya i-compute sa peso. Hindi ako binigyan nun talagang resibo ko. Pero tanda ko naman siya kasi kinompute ko siya sa phone ko. Okay. Ang presyo, first one, Dalba. Alam ko sobrang... Eto ha, magkano ba siya dito sa Uzbekistan? Sa Uzbekistan, ang Dalba ay, computin ko. Ayoko naman talaga ayoko mag-convert, pero hindi ko mapigilan. Kasi, yung pambayad ko galing din sa debit ko kasi ayaw oh my God, ang mahal. Ito yung Dalba dito, 1,400 pesos, Philippine peso. Tong Dalba na mist na to. I-check ko kung magkano siya sa Shopee or basta yung presyo niya sa Watsons or Philippines. Shucks, Dalba. Magkano siya sa Shopee? God, ang mahal. Doble yung presyo niya. Kapag may voucher ka, 500 plus lang siya. Kapag wala, 700 plus. Ganun kalaki yung patong. Hindi. Iba yung nakita ko. Etong akin, white truffle serum. Yung nakita ko pala ay first spray serum. Ba't ganon? Iba yung packaging dito. Baka fake to. Baka hindi naman. Truffle serum. Anyway, intensive solution. Anong pinagkaiba niya dun sa first spray? Kasi hindi ko siya makita sa Shopee. Nabubuksan ba yung pinaka... nabubuksan siya. Ang linis nung amoy niya. Siya makita yung actual variant nito sa Shopee. Ang nakalagay sa Shopee ay first spray serum. While what I have here is the white truffle serum. Hindi ko alam. Paano ba? Mali ba ako lang nabili or what? Anyway, ang mahal niya, 1,400. But, yeah. Kaya rin naman ako bumili ng skincare talaga. Na-feel bad talaga ako sa balat ko. Kasi, hindi talaga ako nakapag-focus sa balat ko, sa mukha ko, ganyan. Well, sa overall well-being ko, hindi ako nakapag-focus. Nag-gain na naman ako ng weight. Ang hirap mag-workout, ang lamig. Di ka makapag-walking. And then, yun. Kaya gusto ko, before ako umuwi ng Philippines, at least medyo renewed yung balat ko. Medyo may maging fresh ng bahagya. Kahit pa paano. Next one, dahil ba agad yung pinakita ko no? Eto. Itong Som by Me na Ahabaha Paha. Ahabaha PHA. Hindi ko alam kung paha yung basa dito, but Ahabaha 30 Days Miracle Acne Clear Foam. Centella asiatica 15%. Oil control for acne care and soothing your skin. And then, ang presyo niya dito, 900 pesos. Magkano yung Ahaba? Magkano to sa Shopee? Kailangan kong malaman. Kasi 900 dito Some by Me Facial Care Miracle Acne Foam. So, yung 50 ml niya, yung mini niya, sa Shopee ay 300. So, let's say siya. Kung doblehin mo, mga 600, pwede na yung patong, 300. Pwede na, no? So, yung binili ko ay yung 100 ml. Ano ba amoy niya?
Reminds me of yung green na facial wash ng Face Republic. Yun yung naalala ko sa amoy niya. Ay, by the way, hindi to review talaga. Haul lang siya. Haul lang siya. Then, of course, syempre, pagka tapos mo maghilamos, dapat meron ka ring cream. Itong cream na to, 185,000 sums. Ito pala yung 900. Tapos yung isa kanina, 700. So, mas na-justify niya yung presyo. Feeling ko, okay lang siya. Kasi sa Philippines, yung 50 ml ay 300 plus na. So, 100 ml. Pwede na. And then, ito yung 900. And then, check ko ngayon sa Shopee kung magkano yung presyo nito. Na Tea Tree Miracle Cream. By Me Miracle Cream. Ito yung mahal. And then, pwede na rin. 600, almost 600. And then, 900 siya. Pwede na rin, no? Problema ko yun talaga sa sarili ko yung mga bumps and mental health. Ito siya. Feeling ko naman enough na to sa 30 days talaga or baka sobra pa. Ganda. Well, dahil same sila ng line, magkakaparehas sila ng amoy. May T3 siya. Kaya, yeah, may T3 siya. Kaya amoy T3 siya. Actually, dapat bibili rin ako ng Garnier na face mask. Kaso hindi ko na lang tinuloy. Hindi ko alam din kung bakit. Bili ba ako? Siguro bukas. Bili ako bukas. So, ito yung mga binamili ko today. And I'll try my best to be consistent sa paggamit kasi may gusto akong mangyari sa sarili ko. From the Toshkent parfum from the nearest bilihan dyan. This one. And then, itong dalawang Vaseline. Try ko i-document yung or kahit hindi na, Hindi naman ako para magbigay review. Gamitin ko na yung ibang products na binili ko. Bye-bye! Bango niya, may tea tree. Tapos na ako maghilamos. Gamit yung acne foam ng By Me. And then eto, yung gamit ko ay yung Miracle Cream, also from By Me. I don't know, I don't care. Meron kasi rin akong acne dito, dito. Kaya, naglalagay din ako dito sa banda. Ginawa na nga panghaplas talaga. Alam niyo yung panghaplas? Yung mga pamahid kapag sakit yung ulo. Of course, parang ang fresh niya, diba? Kapag nasa camera. But, look can be this evening. Wala, ang galing. Effect agad siya. Then, like ko na rin tong truffle. Diba? Ba't ba kasi iba siya? Hindi ko talaga siya makita sa Ang direction dito ay Hangul. Hindi ko mabasa. 3. The bottle, 3 to 5 times for blending after washing up. Lift up the head and keep the eyes closed. Spray proper amount 4 to 5 times. 10 to 20 centimeters away from the face. Alam nyo, binili ko to pero hindi ko hydrates and nourishes skin for a radiant look. Radiant look? Pero skincare ba to? Skincare naman to, di ba? Skincare naman to, di ba? Tingnan natin kung radiant ba siya. Radiant na ba? And then sabi, ipat daw yung skin after. Hindi siya oily tignan, no? Hindi nga ba? Hindi naman siya parang oily tignan, di ba? Radiant nga. Pero parang di ako kontento. Parang feeling ko onti pa rin nung nalagay ko sa sarili ko. Do you use it before makeup or after makeup? Para siya yung Bloom essence ng di ko alam. Face Republic, yung pink. Rose Mist. Para siyang ganun. Ang naalala ko sa amoy niya, yung sunscreen ko dati Limutan ko yung sunscreen ko dati. Ito ba yun? Dio Pros. Yun yung naalala ko sa amoy niya. Bye-bye. They don't get it, but I guess good for you. Maybe I'm too emotional. On the floor of my bathroom. So, second day na to, kinabukasan na. Naisipan ko bumalik doon kasi feeling ko kulang pa rin talaga yung nabili kong mga skincare. Well, technically,
kung gagawin ko talaga yung mga ginagawa ko before. Marami talaga akong hindi nadala. Pero, ang binili ko today ay Vitamin C Serum from Garnier. Siya ay 112,000 pesos. 112,000 so. And 550 pesos yung katumbas niya sa Philippine peso. And then, another one is yung Retinol 1% from The Ordinary. I got it for 185,000. So, 908 pesos siya. Feeling ko, kaunti lang yung pinatong niya. Search ko na lang mamaya. Pero yun, lumipas na yung overnight. Pero, yeah, I think for now, okay na ako. Kasi I still have more than a month before umuwi ng Philippines. And gusto ko pag uwi ko ng Philippines, okay naman ako sa skin ko. Yeah, final na. Ano na talaga ako. End ko na yung vlog. Bye-bye. I filmed the vlog about my skincare noong April 17 and 18 kasi magkasunod na araw siya eh. And then now, it's May 9. More than 20 days after and consistent pa rin naman ako sa pag-a-apply. I just finished washing my face with the facial foam cleanser from Some By Me, and then I finished applying this on my face, the Ahabaha PHA 30 Days Miracle Cream, also from Some By Me. And then I'm gonna apply the Vitamin C Serum from Garnier. Yeah, ginagamit ko lang to kapag daytime. Before pumasok, ganyan. Hindi ako naglalagay nitong retinol. Sa gabi ko to nilalagay. Make sure na hindi siya magta-touch sa balat mo to avoid contamination. So, ganito ginagawa ko. Sa kamay, and then, yung ginaganyan ko sa mukha. And then, parang gusto ko maglagay nitong dalba ngayon. This one, dalba. Feeling ko may nagbago naman sa balat ko. Hindi na siya yung kasing dull ng mga mga nakaraang linggo. Ayun lang.